and here in Qatar, and I want to thank you for all the support you've given us at Gilas. Magandang araw mga ka-Express Info. Well, katakot-takot nga naman ang nakuhang mga maanghang na puna na natanggap ng ating Gilas coach, and this time kay Coach Tim Cone. Kung natambakan ka ba naman ng dalawang laro sa isang international game, ay talagang hindi ka talaga tatantanan ng mga Pinoy fans na gustong manalo ang Gilas every time merong laro. Pero kung PBA fans ka at isang die-hard Ginebra fan, ay alam mo kung ano ang ginagawa ni Coach Tim Cone. Never say die ang kanilang tawag dyan, na kung saan mas lumalabas ang tunay na galing ng team kapag winning time na. First and foremost, ay walang bearing ang mga laro ng Gilas sa Doha. Ito isang practice game lamang and there is no need to win. Ang importante ay matuto ang team at makapag-adjust sa kawalan ni Kai. At sabi ni Coach Tim Cone, the basic thing is, we're using this Doha trip as a chance to prepare, not for this immediate window because we have already qualified, but as a preparation for the FIBA Asia Cup in August. We're not 100% sure of how many preparation days we'll have in August, so this Doha trip will be a chance to integrate the previously injured guys, AJ Edo and Jamie Malonzo, and play games with them, as well as learn to adjust to playing without our key guy, Kai Soto. And in that sense, ay isang malaking tagumpay ang paglalaro ng Gilas sa Doha dahil it was proven na kaya ni AJ Edo na maging kapalit ni Kai Soto ngayong injured pa si Kai. Talo man sila sa non-bearing practice games, pero pagdating sa totoong laban na ngayong August sa FIBA Asia Cup Championship, ay doon namang kaalaman. In fact, expect Gilas to experiment the game versus Chinese Taipei and New Zealand. Pero dahil sa kanilang experience sa Doha, ay nagiging mas ready na ngayon ang Gilas without Kai. To prove my point, remember nung Asia Games na kung saan natambakan rin ang Gilas sa Jordan sa elimination round, pero pagdating sa championship game, when winning is needed, ay ginulat ng Gilas ang Jordan. Ganon kasi si Coach Tim Cone, the higher the stakes, ay mas lumalabas ang galing ng kanyang team. And we have to consider also ang health ng mga players. Baka magka-injury pa, kaya very clear na sa mga agawan ng bola ay pinapabayaan na lang ng mga Gilas players to make sure wala magka-injury. Well, sa mundo ng basketball sa Pilipinas, hindi na bago ang kaliwat kanang puna at matinding reaksyon ng mga fans kapag natalo ang Gilas Pilipinas. Kaya naman nang matalo ang Gilas sa dalawang sunod-sunod na laro sa Doha, agad-agad na bumaha ang batikos mula sa mga Pinoy na umaasang panalo ang bawat laban. Pero kung ikaw ay isang tunay na PBA fan, lalo na kung isang die-hard Ginebra fan, alam mo na hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Alam mong may magic si Coach Tim Cone at kung paano siya maghanda para sa tunay na laban. Ang mga official games kung saan may bearing ang bawat panalo at talo. Ang mga laro ng Gilas Pilipinas sa Doha ay hindi bahagi ng official na torneo kundi mga practice games lamang. So ibig sabihin, walang nakataya dito na ranking o puntos para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Mas mahalaga ang matuto at mag-adjust at subukan ang iba't ibang kombinasyon ng mga players upang makita kung ano ang epektibo at kung ano ang kailangang i-improve. Well, sa madaling salita, ito ay isang testing ground upang makita ang kahandaan ng team, lalo na sa pagkawala ni Kai dahil sa kanyang injury. At kung susuriin natin ang performance ng Gilas sa kabila ng pagkatalo, isa itong malaking tagumpay sa aspeto ng paghahanda. Dito napatunayan ng kayang-kaya ni AJ Edo na pumalit sa papel ni Kai bilang defensive anchor ng team. Sa Doha rin nakita ng coaching staff kung paano umangkop ang team sa iba't ibang game situations, isang mahalagang aspeto na kailangang matutunan bago sumabak sa mas mabibigat na laban sa FIBA Asia Cup 2025. At ang maganda rito dahil sa karanasan ng Gilas sa Doha, mas naintindihan na ngayon ng team kung paano maglaro nang wala si Kai. So, ibig sabihin, sa oras na bumalik si Kai, magiging mas malalim at mas flexible ang rotation ng Gilas.
Hindi na sila aasa lang sa isa o dalawang malalaking manlalaro, kundi magiging mas kompleto ang kanilang frontline defense at offense. At isa pang dahilan kung bakit hindi dapat masyadong seryosohin ang pagkatalo ng Gilas sa Doha ay dahil may pinag-iingat ang mga players. Well, hindi na bago sa basketball ang mga injuries at isa sa mga pinakamahalagang layunin ng mga tune-up games ay tiyaking walang seryosong masaktan bago ang mas matitinding laban. Mapapansin sa ilang laro na hindi ganon ka-agresibo ang Gilas pagdating sa mga loose ball o sa mga sitwasyon kung saan posibleng magkaroon ng injury. Mahalaga ang diskarte na ito, lalo na't hindi pa 100% ang ibang key players na siyang aasahan sa malalaking laban, kaysa ipilit ang panalo sa isang laro na wala namang bearing. Mas mabuting tiyakin ang kalusugan ng buong team para sa mas mahalagang laban. Ang Doha Games ay isang bahagi lamang ng mas malaking plano at kung ikaw ay isang tunay na Ginebra fan o isang taga-subaybay ni Coach Tim Cone, alam mong hindi ito ang oras upang magpanik. Ang estilo ni Coach Tim Cone ay mas lumalabas sa mga larong may bearing kung kailan talagang kinakailangan ng panalo. Well, sa madaling salita, hindi dapat masyadong maapektuhan ang mga fans sa resulta ng mga practice games sa Doha. Ang mahalaga ay ang natutunan ng Gilas mula sa mga larong ito. Ang kahandaan ni AJ Edo, ang adaptability ng team sa pagkawala ni Kai, at ang patuloy na pag-develop ng kanilang chemistry at rotation.